Confused ang tao sa ating bansa. Rampant ang lahat ng kasamaan. Ako ho kasi ay student of history. At noong po ako ay nagtuturo sa kolehiyo, political economist po ako, natuklasan namin ang mga natural resources o likas na kayamanan ng Pilipinas ay napakarami. Sobra-sobra. Mas malaki ang likas na kayamanan ng Pilipinas sa pinagsama-samang likas na kayamanan ng Singapore, ng Taiwan, ng Hong Kong, ng Brunei, ng Korea. At mas marami po ang kayamanan ng Pilipinas kaysa sa Japan. Kung tayo po ay pag-aaralan natin ang kasaysayan, sabi nga ni Dr. James Walker, an Scottish economist who has been specializing on Asian economy. Sabi niya noong 2003, wala akong alam na bansa sa buong mundo na katulad nitong Pilipinas, na number 1 sa Asia noong unang panahon. Hanggang 1943, mas mayaman ang Pilipinas sa Japan. Pagkatapos lang ng 50 taon, in so short a time, bumagsak ang Pilipinas at nakulelat. At nilampasan ng mga neighboring countries. Even Vietnam had overtaken the Philippines as far as economic growth percentage is concerned. Because the Philippines had undergone incredible deterioration due to shocking and unabated political corruption just for 50 years. Kaya ho, nakakasyak. Sabi ni Dr. Jose Rizal, ang Pilipinas ang perlas ng silanganan. Dati ang mga Pilipino sinasaluduhan, niyuyukuran ng mga Asian countries. Ang aking ama ho, Olympic sprinter, noong later part ng 1920s at saka early part ng 1930s. Mga kasama ho nila, sila former Senator Ambrosio Padilla, during those time, team captain ng PI basketball team. Yun ang aking ninong sa binyag sa Catholic Church, si Simeon Toribio ng Bohol, the first bronze medalist sa high jump. Naalala ko ho, okay, maliit, nagpupunta ho sila sa amin sa Bukawi. Sa kwentuhan nila, sinasabi nila sa amin noon, pag sila nasa ibang bansa, Osaka, Shanghai, Tokyo, sa Far Eastern Games, yung mga bansa sa buong Asia, yung mga delegates, talagang iba-ibang paghanga sa mga Pilipino. Masyadong mataas ang tingin sa mga Pilipino. Pero ngayon ho, ang mga Pilipino pinagtatawanan sa buong mundo. Sa website, sa internet, ang Pilipinas ay naging laughing stock of Asia. Ang Pilipinas ay naging sick man of Asia. Ang Pilipinas ay naging binabansagan ngayong the drug and prostitution paradise in Asia. At 2 years ago, tinalo natin ang Indonesia according to the survey ng mga business people and investors. Ang Pilipinas na ang number 1 most corrupt country in Asia. At ang Pilipinas ay binansagang the most dangerous country to the journalist. You don't need to be an economist. Kapag ho, ang isang bansa ay binansagan sa buong mundo, most dangerous country sa mga media people, sa journalist, ang mga legitimate investors hindi ho pupunta sa Pilipinas. Kaya mas gusto nilang pumunta sa Vietnam, sa Malaysia, sa Thailand. Binabypass nila ang Pilipinas. Ang pumupunta lang ho sa Pilipinas, yung may connection sa gobyerno at kukuha, get rich quick ng kayamanan ng Pilipinas. Walang long-term investment-driven growth ang Philippines. Ito po ang hindi alam ng maraming tao. Kaya ang Pilipinas ay pabaksak ng pabaksak. At kamakailan, kung nagbabasa tayo ng dyaryo, nabasa natin, yung ginawang insulto ng isang columnist book author sa Hong Kong, ang Pilipino raw ay hindi dapat igalang, sapagkat ang bansang Pilipinas ay bansa lamang ng mga alila. At hindi raw dapat ng mga Pilipino ay angkinin ang Spratly Island. Ang may-ari raw ay sila. Nabasa ko ito eh. Pero kausap ko si Dr. Socrates at saka si Mayor Edward Aguidor ng Palawan, few months ago, pinakita ko sa akin sa Puerto Princesa yung mga dokumento at mga kasulatan ng tunay na may-ari ng Pilipinas, ng Spratly, kung magkakaroon ng impartial international hearing sa International Court of Justice sa United Nations, ang mananalo ay Pilipinas. Bakit? Pag sinukat ho yung ilalim ng dagat mula sa Palawan hanggang Spratly Island, according to Dr. Socrates,
mga 200 miles away lang ang Spratly sa Palawan. Pero ang China, 1,000 miles away. Pero hindi papatulan sa United Nations, sa International Court of Justice ang Pilipinas, sapagkat ang Pilipinas ay pinagtatawanan ngayon sa International Community of Nations. Walang paggalang ang mga International Community of Nations kapag walang moral ascendancy ang leadership ng bansa. Kaya ho napakahalaga na mapag-aralan natin ng konti kahit papano itong prinsipyo ni Elijah. Hinamon ni Elijah, una, si Haring Ahab. Hinamon niya pangalawa, ang mga false prophets, mga bulaang propeta. Pangatlo, hinamon niya ang mga mamamayan. Anong sabi ni Elijah sa mga mamamayan ng Israel? Ang sabi po ni Elijah sa verse 21, Elijah came to all the people and said, "How long will you palter between two opinions? If the Lord is God, follow Him. But if Baal, follow Him." Sabi po sa banal na kasulatan, sabi ni Elijah, bakit nakukonfuse kayo sa dalawang opinions? Kung si Baal ang Diyos na tunay, sumunod kayo sa Kanya. Pero kung ang Diyos nating pinangangaral pinaniniwala ng Israelites ay tunay na Diyos, sumunod sa Kanya. Pero ang nangyari ho, nagkaroon ng duelo. Paano ho nangyari? Sabi ni Elijah, okay, nagkaharap-harap na ho sa Mount Carmel Jewel. Gumawa ng altar, kumuha ng 2 bull or bullocks, marahil matured cow, at yung isa, i-dressing yung isa, at cut into pieces, at ilagay doon sa altar na gagamitin ng mga bulaang propeta. At manalangin sila sa kanilang Diyos na si Baal. At kapag sumagot ang kanilang Diyos na si Baal, at bumaksak ang apoy, at nasunog ang offering, ang burnt offering, then, yung si Baal ang tunay na Diyos. At kung siya naman ay meron ding isang bull, si Elijah, at to be cut into pieces, and then ilalagay niya sa altar. At pag sumagot ang Diyos na kanyang tatawagan, doon sa verse 24, "Then you call on the name of your gods, and I will call on the name of the Lord, and the God who answers by fire, He is the Lord." Palakpakan natin sandali po ang Panginoon. Kaya ho, sabi po rito, "So all the people answered and said, It is well spoken." Nagsimula na po ngayon ang tinatawag na Mount Carmel Jewel. Makita natin sa verse 25, "Now Elijah said to the prophets of Baal, Choose one bull for yourselves, and prepare it first, for you are many, and call on the name of your God, but put no fire under it." Noong panahon na yun, sa research ko po many years ago, kapag nagkakaroon ng duelo kung sino ang magbabaksak ng apoy, uso pala nung dati ang cheating. Meron palang nilalagay sa ilalim ng altar na parang karburo. Tatawag yung mga bulaang propeta sa Diyos nila. Biglang-bigla masusunog yung nasa altar. Akala ng mga taong inosente na hindi alam, ay sumagot ang Diyos. Iyon ho ang mga ginagawa ng bulaang propeta. Kaya, noong pangunang panahon, uso na ang massive cheating. At makikita po natin dito, at ang sabi ni Elijah, "But put no fire under it." So they took the bull which was given them, and they prepared it and called on the name of Baal from morning even till now, even till noon, saying, "O Baal, hear us." But there was no voice, no one answered. Then they leaped about the altar which they had made. Excited sila. And so it was at noon that Elijah mocked them and said, "Cry aloud, for he is a God. Either he is